This is also my way of spending time with you para sa paghahanapin natin sa pagse-celebrate ng mahalagang occasion na ah, inaalala ng buong mundo sa buwan na ito. So title po ng ating pag-aaral ngayon is Glory to God, Peace on Earth. Luke chapter 2 verse 14. Hindi po sinasabi ng salita ng Diyos from ang Biblia translation. Luke 2:14. Duwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Ang Christianity po ay hindi katulad ng ibang relihiyon sa planetang ito, kapagkat ang marami sa mga relihiyon sa mundo na ito ay hangok sa mga katang-isip na kwento ng mga tao, na kwentong bayan o mga folk stories. Yung iba nga ay talagang masasabi nating human innovations or likha lang ng kaisipan o maririkot na isip ng mga tao. But Christianity is founded on actual historical events. Ang Christianity ay historical. Hindi po ito likhang isip, hindi po ito hango sa mga kwento. Ang Kristiyano ay makasaysayan. This is true because our God is the God of history. Okay? Ang Diyos po natin ay Diyos ng kasaysayan. Ang lahat ng nangyayari, nagaganap sa mundo na ito, sa ating kasaysayan, ay nangyayari sapagkat pinahintulutan ng ating Diyos. At lahat sila ay nangyayari sapagkat mayroong intensyon ng Diyos sa bawat kaganakan sa ating kasaysayan mula pa sa kanyang pasimula. Kung kinag-aralan ko ang Biblia, maintindihan mo that history began when man was created. Okay? Human history, nagsimula siya doon sa paglikha kay Adan at saka kay Eva. But when the tragedy of man's sin happened, diba, mahulog si Adan at si Eva sa pagkapasala dahil tinokso sila ng ahas, hindi po tinerminate ng Diyos ang human history by eradicating man. Diba? Hindi tinapos ng Diyos ang kasaysayan dahil magsisimula na lang siya ulit. No, dahil si Adan at saka si Eva ay nahurog sa pagkakasala. God, instead of starting all over again, dahil sa kasalanan, has decided to begin reversing human history. Hindi, sinabi ng Diyos, magsisimula na ulit ako mula sa umpisa para mas maging tama. Ang ginawa ng Diyos, nagpatuloy ang kasaysayan ng tao, maging ang kanyang kasalanan, pero sinimulan ng Diyos na baguhin ang takbo nito patungo sa kapahamakan, pabalik sa Kanya. From Genesis 3:15 onwards, makikita natin ang isang panibagong strand of history on top of this human history. It is no longer simply history as produced by man, but it is history as planned by God. At tawag natin dito, redemptive history. Okay, so sa kasaysayan ng tao, mula Genesis onwards, sa panahon natin ngayon, human history yan. Diba? Pinag-aaralan natin yan sa school. No? Okay, history, Philippine history, ano. Pero, simula ng Genesis 3:15, nagpasimula ang Diyos na isang uri ng kasaysayan na kasabay ng kasaysayan ng tao, na dinatawag nating redemptive history, kasaysayan ng pagliligtas ng Diyos. At itong bagong strand of history na ito, doon din sa Genesis nagsimula. Nung nagsimula ang kasaysayan ng pagiging makasalanan ng tao at ng mundo ito, nagsimula din ang kasaysayan ng pagliligtas ng Diyos. Pero nagkaroon ng major shift doon sa kasaysayan ng tao at kasaysayan ng pagliligtas ng Diyos nung dumating na ang takdang panahon na isinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Hindi natin madi-deny
that some people are born to make great impacts in history. Dami mga talaga great men and women na nag-iwan na ng marka sa history no? Na pag binanggit yung pangalan nila, maalala mo yung ginawa nila. Okay, ito yung mga tao na may great impact sa history. Ang ating Panginoon, hindi po siya katulad lang ng mga taong ito na naglikha ng great impact in human history. Ang ginawa ng Panginoon, binago niya ang history. Binago ng Panginoon ang history nung siya ay ipinanganak dito sa mundo. Darating ang araw, matatakos ang kasaysayan ng tao. Wala na tayong tatawaging human history o dating natin sa new heavens and new earth. But, yung magpapatuloy na kasaysayan na kikilalanin, aalalahanin at ipandiriwang ng mga tao sa barong langit at barong lupa ay yung kasaysayan ng pagliligtas ng Diyos o yung redemptive history. The turning point of this history is the incarnation of God the Son. Yeah. So yung turning point ng human history at maging ang redemptive history is the incarnation of the Son, ang papamanakan ng buktong na anak ng Diyos. Gusto ko i-summarize yung ating pag-aaral sa ganitong paraan. The incarnation of the Son has glorified God and has brought peace to man. Ang pagkakatawang tao ng ating Panginoong Jesucristo nung siya ay ipinanganak ay nagbigay ng matinding kaluwalhatian sa Diyos at gayon din naman nagdala ng kapayapaan sa mga tao. So, ito pong turning point na ito sa history ng redemption ng Diyos. Nagkaroon ng dalawang outstanding results. Yun yung dalawang major point natin. Number one, napakadino naman sa isang talata na ito, no? It has given glory to God. And secondly, it has brought peace to man. So tingnan po natin yung una. It has given glory to God. Ito pong eksena na ito sa Luke chapter 2:15 is part of a story involving the shepherds. No? Pero hindi natin papansinin masyado yung pitalye patungkol sa mga pastol. Okay, mas bibigyan natin ng pansin ngayon yung eksena involving the angels. Kaya pinutan natin yung angels we have heard on high. Okay? Bagay na bagay yun dito sa ating talata kapilag-aaralan ngayon. Pero there is something marvelous dito sa eksena ng Luke chapter 2 verse 15. You know what that is? Yung pong sinabi dito na pulo-pulutong yung mga anghel mula sa langit ang nagpakita dito sa lupa. Ginamit po sa English translation yung salitang host. H-O-S-T, host. O, hindi po yung host sa television or sa wedding o kaya sa Christmas party. Hindi po yun yung host na dinodokoy. Yung salitang ginamit po dito sa Bible at even in secular usage means army. No? Host means army. No? Mga ulutong ng mga mandirigma o mga sundalo. It is an image related to war. Yung ginamit kong salitang host dito ay kinalaman sa digmaan. Ganyan ang paggamit ng salita yan sa Bible at maging sa secular usage na ito. So, pagka sinabing there is a host of soldiers, ibig sabihin, they are marching towards their enemies to engage in war. Now, Paul, digmaan. Yan ang ibig sabihin po niyan. A multitude of heavenly hosts, ibig sabihin thousands of angels, nagpakita dito sa lupa. Pero ang kabangha-pangha dito, bagamat yung salitang ginamit to describe the group ay para sa digmaan, hindi sila nagpakita sa mundo para makipagdigma. Nagpakita ang mga anghel na ito sa mundo para purihin ang Diyos. No? Para purihin ang Diyos. Pero yung pong mga anghel na nagbibigay ng pagpupuri o karuwalhatian sa Diyos, hindi naman bago yan. Ako naniniwala na mula pa doon sa pasimula na nilikha ng Diyos sa mga anghel, wala tayong makikita ang eksaktong proof sa Bible na or verse sa Bible na sinabing there was a point that God created
the angels. Ako naniniwala doon sa Genesis chapter 1 verse 1. Nandun na yun eh. Inclusive na yun. In the beginning, God created the heavens and the earth. Kaya naniniwala po katulad ng mga maraming scholars na bago nilikha ng Diyos ang mundo at ang mga tao, nauna muna niyang nilikha ang mga angels. At ako naniniwala na even before the introduction of man in the story, nandun na yung mga angels, they were praising God and they were glorifying God. Nung nilikha sila ng Diyos, wala na silang ginawa po diluwat at purihin, paglingkuran ang Diyos. Nung nilikha ng Diyos ang mundo, di ba nilikha ng Diyos ang mundo by simply saying or uttering words? When you slowly sa Genesis chapter 1, andun na yung mga angels. And they were mesmerized by the fact that God was able to create everything out of nothing by mere uttering words. So sa pamamagitan lamang ng pagsasalita, nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay. Nakita na ng mga angels yun. At ako naniniwala, as they observe God creating everything, by simply saying or commanding them out of nothing, ganun kasi yung picture, na tinatawag na ex nihilo, God created out of nothing. Yung sinabi ng Diyos, inutusan ng Diyos ang mga bagay para sila ay mag-exist. Kasi ba, sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. Wala namang liwanag dati. Pero sinabi ng Diyos, inutos ng Diyos magkaroon ng liwanag, nagkaroon ng liwanag. Wala namang mga hayom na gumagapang sa lupa at lumilipad sa ipapawid. Pero sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga hayop na lumilipad sa ipapawid, gumagapang sa ibabaw ng lupa at lumalangoy sa ilalim ng tubig. At nagkaroon, inutusan ng Diyos sa mga bagay na ito to their existence. Namamasdan ng mga anghel yan, mula sa karamitan. At ako naniniwala, hindi nila mapigil ang sarili nilang luwalhatiin ng Diyos. Dahil sa kanyang kamanghamanghang gawa ng paglikha. Nakita rin ng mga anghel na ito na nilikha ng Diyos ang tao. At kung papasayan yung Genesis story, ang lahat ng bagay sa mundo na ito, God prepared everything in this world by commanding them out of nothing. Pero pagdating sa creation naman, naman sinabi doon sa Genesis, kumuha ang Diyos na, ginulma ito at hiningahan ng buhay. Hindi niya inutos sa alikabok na maging tao. Ang ginawa ng Diyos, kumuha siya. So, of course, wala naman kamay yung Diyos. It's anthropomorphism. Ibig sabihin, yung paraan ng paglikha ng Diyos sa tao is special. Pagkat ang tao lamang nilikha ng Diyos ayon sa kanyang sariling larawan. Nakita ng mga anghel yun. At ako naniniwala na hindi rin nila mapigilan ng kanilang sarili na luwalhatiin ng Diyos dahil sa paglikha ng kamanghamanghang mga tao. Okay? Mas special ang mga tao compared sa mga angels. Pero hindi naging jealous sa mga angels. Nung makita ng Diyos, lumikha siya ng mas special sa kanila. Nag-glorify sila sa Diyos nung makita nila na nilikha ng Diyos ang tao. At paging ang tao ay mahulog sa kasalanan, nagmamasid pa rin ang mga anghel. Nakita nila kung paano yung special na nilikha ng Diyos, ayon sa kanyang sariling larawan ay nagpasya na suwayin siya at ang kanyang utos. At dahil doon sila ay nalugmok sa kasalanan, sa pagiging despicable, sa pagiging wretched. They were distracted from their main purpose and to have that is to have fellowship with God, uninterrupted fellowship with God. Nakita rin ang anghel yun. Pero hindi sila nagalit sa mga tao dahil sa kanyang ginawa. Kundi namangha pa rin sila sa Diyos. Bakit? Kapag nakita nila na ang Diyos na ito, imbis na wakasan ng tao, nagpasimula ng kanyang plano na ibalik ang tao sa isang maayos na relasyon sa Kanya. Hindi mauuhusan ng dayulan ng mga anghel para bigyan ng karuwalhatian ng Diyos. Sapagkat ang lahat ng ginagawa ng Diyos, ang katapusan o ang kahihinatnan ay ang manuwalhati ang Kanyang pangalan. The angels understood that. Ang Diyos, walang gagawin na hindi maluluwalhati ang Kanyang pangalan. Pero dito sa kalatang ito,
Luke is introducing something new. Totoo, bago para sa mga anghel. Kasi pinag-usapan natin dito yung pulo-pulutong na mga anghel na nagpakita. Hindi para makipagdigmaan, hindi para luwalhatian ng Diyos. Hindi bago yun, di ba? Pero, there is something that Luke is trying to introduce to us in this verse that is new, bago. The author has made sure na mapamansin natin ito at mamamangha tayo. Ano yun? Dalawang bagay gusto ko i-share sa inyo. Number one, in this particular incident, God is glorified by the incarnation of the Son. God is glorified by the incarnation of the Son. Nakikita natin dito, even the holy angels of God, naobserbahan nila for the very first time. For the very first time, ibig sabihin, hindi pa ito nangyari ever since. No, hindi pa ito nangyari nung kinreate ng Diyos ang mundo. No, hindi pa ito nangyari nung kinreate ng Diyos ang tao. Nung mahulugal daw sa kasalanan at nagpasimula ang Diyos ng plano ng pagliligtas ng mga tao na ito. Hindi pa rin nakikita. Ano yun? Verse 11. Dito sa verse 11. Balik po tayo ng Paul 10. Luke chapter 2 verse 11. Kaya dito nakasulat, sapagkat, sa atin ng isang anghel sa mga pastol, sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa lungsod ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. Okay, so bawat salita, mahalaga. Yung salitang Panginoon, okay, yung salitang Panginoon, dapat sa mga Bible natin, ang pagpipreach niyan, capital letters lahat yung Panginoon niya. Okay, hindi yung malaki lang yung P. Dapat malaki lahat yung letter ng Panginoon. Or sa English translation, Lord, dapat malaki lahat yung letter na L-O-R-D. Bakit? Bakit ko sinasabi yan? Kasi itong salita na ito na ginamit ni Lucas dito ay translation ng salita sa Septuagint. In Septuagint po, yun po yung Greek translation of the Hebrew Old Testament. Sabihin, yung Hebrew kasi, di ba? Nasa Hebrew yan originally. Tinranslate ng mga scholars sa Greek at tinawag na Septuagint. Ginamit po nila yung salitang Lord dito po sa Greek translation na ito o Septuagint for the name of Yahweh. Okay, so po yung sinasabi ko Nung sinabi ko dyan, sa lungsod ni David, ang isang tagapagligtas ay ipinanganak na siyang Kristo, ang Panginoon. Yung pong salitang Panginoon doon, yun yung salita sa Old Testament na Yahweh. Na tinranslate ngayon, ito po sa New Testament na Panginoon po Lord. Ang point ko. The one who has been born that day is none other than Yahweh himself. Ulitin ko yung pong ipinanganak doon po sa lungsod ni David, ang Kristo na tagapagligtas ay si Yahweh mismo. Anong sinasabi sa atin ni Lucas? Ang ipinanganak sa mundo nung panahon na yon ay ang Diyos mismo. I would not totally deny the idea that here the angels were very much overwhelmed with what just happened. The eternal and almighty God has now become a human. Ang mapapangyarihan at walang hanggang Diyos na mula pa sa simula ay inaobserbahan na ng mga anghel, ipinanganak bilang tao. Yun yung isang bago na ini-introduce natin dito ni Lucas. Na isa sa mga bagong dahilan ng mga anghel para bigyan ng kaluwalhatian ng Diyos. Ano yun? Na ang anak ng Diyos ay nagkatawang tao. So, Testament ay kita naman natin. No? Huwag na tayong time to discuss it in details. Pero kahit naman sa Old Testament, nagmamanifest na si Jesus in human form. Ang tawag natin the angel of the Lord. No? Pero yun, temporary lang yun, tsaka very selected yung instances nun. Pero dito, ang napagmasdan ng mga anghel na dahilan ng kanilang pagluwalhati sa Diyos, yung Diyos
na makapangyarihan and eternal, the creator of everything, was born as a human. Ipinanganak bilang tao. The issue is not how the infinite God managed to become a human, but ano purpose ng Diyos kung bakit siya nagkaroon ng tao? Yun yung kuktadi dito na dapat maintindihan natin. Kung naalala nyo sa Genesis 3:15, maliwanag na ipinangako ng Diyos na isisilang sa pamamagitan ng isang babae ang isang binhi na duduro sa ulo ng ahas. Yun yung pangako sa Genesis 3:15. At ito yung pinaniniwalaan ng maraming mga Hudyo na ipanganganak na Mesiyas. Kung papansin po ninyo, ito po yung sinasabi ng mga anghel sa mga pastor ng tupa kung saan sila nagpakita. When they said that the Christ has been born, ibig nilang sabihin, yung pinakahihintay ninyong ipinangakong Mesiyas, dumating na. Yan. Yan ang sinasabi ng mga anghel sa mga pastor. This is the fulfillment of the promises in the Old Testament. Ito yung pagtupad ng Diyos sa kanyang pangako, maraming taon na lumipas, na ipadadala niya para maging tagapagligtas ng mga makasalanan, ang Diyos mismo na nagkatawang tao. Pero, dapat maging malinaw din sa atin, totoo kang Diyos anak ay nagkatawang tao, pero hindi ibig sabihin siya tama lang. No? Pinipilit kasi ng maraming kulto, di ba? Pinanganak siya eh. So, ibig sabihin, hindi na siya Diyos. Pinanganak na siya. Kundo Diyos siya dati, pero ngayon hindi na siya Diyos. Bumaling na lamang yung pagiging Diyos niya nung binautismohan siya. Meron pong heresy na ganyan. No? Pero wala tayong time to discuss it. Pero ang tinuturo sa atin dito, yung ipinanganak na sanggol nung panahon na ito, ay walang iba kundi ang anak ng Diyos. Hindi ko siya tao lamang, kundi siya ay Diyos-tao. God-man. Ang Messiah ay Diyos-tao. Ang tagapagligtas ay Diyos-tao. At alam na mga anghel to. The angels upon seeing the realization ng pangako ng Diyos ng pagtubos at ang paraan para ng pagtubos ng Diyos, ang kapanganakan ng bugtong na anak ng Diyos dito sa mundo, hindi nila mapigit yung sarili nilang gawalhatiin ng Diyos. Fascinating ito para sa mga angel. Napaka-marvelous nito. Naintindihan nila ng Diyos at this particular point in history. Tinupad yung kanyang pangako. Faithful ang Diyos na ito. At ang paraan ng pagbabad ng pangako ng Diyos hamang-hamang na. Bakit? Sapagkat ang Diyos nagkatawang tao. Pangalawa, hindi lang naluwalhati ang Diyos dahil sa pagkakatawang tao ng bugtong na anak ng Diyos. Kundi naluwalhati din ang Diyos sa pamamagitan ng katubusan ng mga makasalanan. Papaanong ang lahat ng ito ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos? Yung pagtubos ng mga makasalanan. Pag ito yung sinabi ni Apostle Paul dito sa Ephesians chapter 1 verses 3 to 6. Pakinggan niyo po ako kung pupuntahin niyo po sa Biblia ninyo. Maganda, Ephesians chapter 1 verse 3 to 6. Ganito na kasulatan, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na siyang nagpapala sa ating kay Kristo ng bawat pagpapalam espiritual sa samtalamitan ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya bago itinatag ng sanlibutan upang tayo maging banal at walang tungi sa harapan niya. Sa pag-ibig, tayo itinalaga sa pagkukup-kup upang maging Kanyang mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo ayon sa kabulihan ng Kanyang kalooban para sa ikapupuri ng Kanyang maluwalhating biyaya na ipinagkaloob niya ng walang bayad sa atin sa pamamagitan ng minamahal. Ano sinasabi ni Paul dito? Lahat ng ginawa ng Diyos, pinahintulutan ng Diyos na mangyari sa kasaysayan ng tao na may kinalaman sa pagtubos ng mga makasarana ay ayon sa kabutihan ng Kanyang kalooban. Even that, dapat nare-realize natin, no? Because yung mga angels, hindi lingid sa kanila yon. Na yung ginawa ng Diyos na plano na itong mga makasalanan na ito na nahulog, mga tao na ito nahulog sa kasalanan,
tutubusin ko. Doon pa lang sa Genesis 3:15, biniplayan na ng Diyos yun. Magpapadala ako ng tagapagligtas. Magpapadala ako ng manunubos. Nakita ng mga angels yun. And I believe, isa yun sa mga dahilan ng pagluwalhati nila sa Diyos. Na ang Diyos, napakayaman niya sa kanyang awa, na itong mga rebelde na mga taong na pinili ang magkasala sa Kanya, tutubusin niya pa rin. Tutubusin niya pa rin. Mula sa kanilang pagkakasala. Sabi dito, sa pamamagitan ng katubusan ng Kanyang minamahal. And since what God has planned has now been accomplished, dahil ipinamanap na nga yung pinamakong Mesyas, ang sabi, para sa ikapupuri ang kanyang maluwalhating biyaya. Hindi mong sabihin, ang katubusan ng mga makasalanan na katulad natin, para sa kaluwalhatian ng pangalan ng Diyos. Para sa kaluwalhatian ng pangalan ng Diyos. Kung paanong totoo na ang pagkahulog ni Adan at ni Eva ay hindi aksidente, kundi sinadyak na pagre-rebelde sa Diyos, ganun din yung pagpapadala ng Diyos ng kanyang buntong na anak. Hindi ito aksidente, kundi pinlano, sinadya ng Diyos. Bakit? Sa pamamagitan ng pagtubos na ito, paibabalik ng Diyos sa mga makasalanan sa Kanya. Hindi pwedeng hindi yan maging dahilan ng ating pagpupuri at pagluwalhati sa Diyos. Kung ikaw ay nakaranas ng pagtubos ng Diyos, sino sa mga hindi mababarong dahilan na pagluwalhati natin sa Diyos? Mga anghel, niluluwalhati nila Diyos sapagkat nakita nila ginawa ng Diyos na tuparin ng kanyang pangako na tubusin niya mga makasalanan. Hindi nila namanasan ng katubusan. Wala pong angel na nakaranas ng redemption. Tao lang talaga na nakaranas ng redemption. Kaya ang maganda yung naging sharing time namin na annual meeting. Na doon sa Revelation, merong isa't eksena doon na nag-aawitan sa bagong langit at bagong lupa at lahat na tinubos na ng Diyos. So merong isang linya ng awit doon na kasama yung mga angel ng maawit. Yung mga angels kasama ng mga liligtas ng Diyos. Maawit ng sabay-sabay, naluluwalhati ang Diyos. Pero may isang linya doon na humihinto ang mga anghel sa kanilang pagkanta. Alam niyo kung bakit? Kapag sinasabi na sa isang linya na doon, yung ginawang pagtubos ng Diyos sa mga mananampalataya at sa pamamagitan ng dugog ni Jesucristo. Hindi pwede kayo naman awitin ng mga angels yun. Bakit? Hindi naman sila nakaranas ng redemption. Hindi ko alam kung nakikita niyo yung picture ngayon na sa panahon na gathering lahat sa harapan ng Diyos sa pag-awit. Kasama natin inawit ng mga angel na go-glorify sa Panginoon. Pero may point na i-into sila. Bakit? Merong tayong inaaway patungkol sa kaligtasan tayo lang nakaranas. Ang totoong mana ng panagaya. Kaya kung Christian ka, dapat ito yung dahilan ng celebration mo. Okay? To glorify God for what He has done. Ang kapamanakan ng Panginoon na hibila-hilan lamang para magpalitan ng regalo na para mambatihan. Kapanganakan ng Panginoon ay totoong nangyari sa kasaysayan at paalala sa atin na niluluwalhati ng Diyos ang sarili niya sa pamamagitan ng kanyang pagdiligtas sa atin. The penalty for our rebellion is so great. Alam niyo kung ano ang ginawa ng Diyos? Siya yung nag-initiate na magkatawang bao, ang bugtong na anak ng Diyos, para mamatay doon sa krus in our behalf. Para mapatawad tayo at para ma-reconcile tayo sa Diyos Ama. So kung di ka pa mananampalataya, nakami kang namimiss if you will continue to reject the offering of salvation. Celebration ng Christmas will be joyous para sa iyo. Siguro kung pa matatanggap na regalo, magiging meaningful, memories ng Christmas sa ito para sa iyo. Pero hanggat hindi mo nararanasan ng maligtasi,
mananatili lang siya isang okasyon. At ang prayer namin, maranasan mo ang totoong kahulugan at kapamalatan ng ating Panginoon sa Kristo. And that is to give God glory for the redemption of sinners. Pangalawa, hindi lang ito nagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos, nagtala din ito ng kakayapaan sa paar. Yung kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo, nagkaroon ng resulta na nakaapekto sa buong mundo. Hindi lang po ito lumikha ng kasiyahan sa mga anghel, kundi nagdala ito ng dramatic effect sa ibabaw ng mundo. Okay? Two things. Number one, the coming of the Son is the coming of true peace. The coming of the Son is the coming of true peace. Ang kapanganakan ng anak ng Diyos ay ang pagdating ng totoong kapayapaan. Tingnan niyo unang sa verse 14 ng Luke chapter 2. Sabi diyan, at sa lupay, kapayapaan. Nung ipinahanap ang ating Panginoong Jesucristo na nagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos dito para sa lupa, dapat ang pangunahing epekto kapayapaan. Ano ibig sabihin ng mga anghel? Nung sinabi nila yon. This is very fascinating kasi kung pamilyar kayo sa historical setting, nung pinanganak ang ating Panginoong Jesucristo, merong tinatawag na Roman peace. Kasi di ba noong panahon na yan, yung Israel ay nasasakop ng Roman Empire. And during this particular time na ipinanganak ang ating Panginoong Jesucristo sa Bethlehem, meron tinatawag na Pax Romana all throughout the Roman Empire. Maraming scholar na naniniwala na yung tinatawag na Pax Romana ay yung era kung saan mayroong socio-political stability. It was indeed a time of unmistakable peace. Walang gera, no? Mga tao nakapag-travel na hindi sila natatakot na baka sila ay tambangan o kaya ay alam mo yan, nakawan, kaya ay paslamin ng mga tao. Pero ito pong Roman peace na ito yung tinatawag na human peace. Kapayapaan na dala ng tao, kapayapaan na produkto ng gawa ng mga tao. Enjoy naman ng mga tao, wala namang problema. Totoo bang peace yun? Peace talaga yun. Kaya it's human peace. May kapayapaan, walang gera, stable security. Di ba, nakakapang-business yung mga tao kasi kung panahon na yun, wala pa naman mas straight lighting, di ba? Kasi wala pa naman security talaga nun yung mga pulis sa lahat ng kalsadang dadaanan mo. So, nung panahon na ito na may Roman peace, hindi na naman ba yung mga businessmen na pumiyari kahit na gabi sa lansana kasi protektado sila ng Roman Empire. So, may kapayapaan talaga. Pero pag binag-aralan mo ang Biblia, there is something deeper. Nung nahulog si Adan at si Eva sa pagkakasala, merong isang klase ng kapayapaan na nawala, ang kapayapaan ng tao at saka ng Diyos. Yung peace between God and man, yun ang nawala. Yung pong salitang peace dito, kapayapaan, shalom. No? Ang ibig ko sabihin yan, ito po yung, hindi yung kapayapaan na tahimik lang yung paligid, walang ingay o walang gera. Hindi ko yun ang ibig sabihin ng salitang shalom o peace dito. Ang tinutukoy po ng shalom dito o peace ng mga angels nung sila nagsalita sa mga pastol, ay yung pong kapayapaan na Diyos naman pwedeng magbigay. Hindi yung human peace, hindi yung Pax Romana, kundi peace na galing sa Diyos. It is that kind of peace connected to the promise ng Isaiah 9:6. Diba sabi sa Isaiah 9:6, ipinangako, meron panganganak na isang sanggol at siya'y tatawagin na prinsipe ng kapayapaan. In other words, ito po kapayapaan na ito magiging posible lamang sa pamamagitan ng Mesiyas. Hindi walang gera, the economic stability, okay mag-business, safe pang-travel. Hindi yun ang peace na tinutukot. Kundi yung peace na dala ng Messiah. Peace na dala ng Diyos. At this case, the peace that the child, the Messiah child, has brought to earth. Ipinadala ng Diyos dito sa mundo. Now, this peace is now being offered
Hindi sa pamamagitan ng worldly means, hindi sa pamamagitan ng worldly uh, influence, kundi sa pamamagitan ng gospel. Magandang illustration yung totoo nangyari sa Samawi people doon sa Western New Guinea na pagtawagin ni Irian Jaya, Indonesia. Ginawa pelikula ito eh. Nagkong title ng pelikula na The Peace Child. Di ko alam na panood niya. Title ng pelikula The Peace Child. It's a story about the Sawi people of Irian Jaya, Indonesia. Sa kanila pala, mayroon silang tradition. Pagka nag-away yung mga tribo, pero meron silang pwedeng gawin para ma-achieve ang peace. Ang ginagawa nila, yung two opposing parties na yan, in order for them to be reconciled, they will choose one child. Ipili sila ng isang bata. Nagagawin nilang peace child. No? Isa-sacrifice nila yon para yung bawat tribo na involved, as long as that child lives, meron silang peace. No? Parang ceasefire. So hanggat buhay yung bata na yon, hindi pwede magpatayan yung dalawang mag-aaway na tribo. Yun yung story ng peace child. Kaya lang, bagamat maganda yung analogy, hindi siya perfect analogy na ginawa ng Diyos. Bakit tama? Number one, yung Pusawi people, they hated each other because they both have offended one another. Kaya sila nagkapapatayan. Kasi meron sigurong ginawa ang isang tribo laban na sa isang tribo na sabi na nagaganti tayo. Kaya sila nag-aaway, kaya sila nagpapatayan. Pero pag pinapasapan natin yung gera sa pagitan ng Diyos at saka ng tao, isa lamang ang naka-offend. Hindi ang Diyos ang naka-offend, tayo ang naka-offend. Si Adam at saka si Eve ang naka-offend, tao ang naka-offend. Hindi ang Diyos. Doon sa storya ng Sawi people sa Indonesia, parehas silang nag-offend. No? Both of them offended each other. Pero sa story ng redemption, tayo lang ang offender, Diyos ang offended. Man alone is the offender. Pero tinan nyo kung anong ginawa ng Diyos. Diyos ang nag-initiate. Hindi tayo nag-initiate para magkaroon ng peace sa Diyos. Ang Diyos ang nag-initiate. Ano ginawa niya? Pinadala niya ang kanyang peace child. Pinadala niya ang ating Panginoong Jesucristo. Nagkatawang tao siya. Hindi para makuha yung trust natin, kundi para maalis yung galit ng Diyos. Para masatisfy yung justice ng Diyos. Pero dapat magbayad ng kasalanan ng tao. Hindi naman kaya ng taong bayaran yung kasalanan niya. Kasi kailangan perfect ang magbayad. Ginawa ng Diyos, sige, akong gagawa ng paraan para mapayaran yung sarili kong hustisya. Pinadala niya yung anak niya na buhay na walang kasalanan sa ibabaw ng mundo at namatay para sa mga magsalanan. Pangalawa, yung peace child ng Sawi people, hindi kailangan mamatay. Kasi pag namatay yung peace child, pwede na ulit silang magpapahan, no? Pwede na ulit silang mapatayan. Yung problema rin sa peace child, sa tradition ng mga Sawi people na ito. Pero sa atin, hindi po nanatiling buhay yung peace child ng Diyos. Namatay nga eh. Diba? Sa Sawi people, kailangan hindi mamatay yung peace child. Sa Diyos, pinadala niya yung kanyang anak para pamatay doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya lang ang kagandahan ng peace child at ating Panginoon, muli siyang nabuhay mula sa mga patay. At yun yung offer ng Diyos, diba? Sa mga taong mananampalataya na kahit ikaw ay mamatay, ikaw ay muling mabubuhay. Diba? Ang ganda, no? Ang peace child ng Panginoon. Walang katulad. Okay? Na-offend ng Diyos, pero siya yung nagpadala ng peace offering. No? At yung peace offering ng Diyos, pinadala niya para mamatay. Para yung galit niya mawala sa atin at mapatawad niya tayo at tanggapin niya tayo. Okay? Pangalawa, na kapag may kaunayan sa kapayapaan na dumating sa lupa, true peace is only for those who believe the Son. Kapayapaan ay para lamang sa mga nananampalataya sa anak. Ang sabi dito sa ating text sa huling bahagi, para kanino lamang ang kapayapaan sa mga tao kinalulugdan niya. So we must understand that peace between God and man ay posible na ngayon
Sabi ng mga angels eh. Kaluwalhatian sa Diyos sa langit, kapayapaan dito sa lupa. So, posible na yung kapayapaan. Pero, Diyos ang magpapasya kung kanino ibibigay. Ulitin ko yan. Pinadala ng Diyos yung paraan para magkaroon ng kapayapaan sa pagitan ng Diyos at kananipa. Pero hindi tayo magpapasya kung sino yung tatanggap. Diyos ang magpapasya kung sino yung tatanggap ng kapayapaan. Diyos ang gagawa ng paraan para yung mga makasalanan, maborn again, at manampalataya sa Panginoong Jesucristo, at sa kanilang pagsampalataya sa Panginoong Jesucristo sa kanyang ginawa sa krus, tanggapin muli sila ng Ama. There's still no peace between many people and God today. Bakit? Kasi marami pa rin mga tao, pinipili kailan magkaroon ng kaunahin sa Diyos ang mangitan na pwede ng sarili para. Papakabait ako. Usudin ko Ten Commandments. Maglilingkod ako, magiging philanthropist ako. Kung hindi may philanthropist, magamitin ko yung kayamanan ko para tulungan na mahihirap, ang mga may sakit, ang mga matatanda, and so on and so forth, para mag-earn ako ng mga merit points sa Diyos. Siguro naman, pagka nakita ng Diyos na marami na akong ginawa mabuti, ililigtas na ako. Yun yung mga paraan ng tao para magkaroon sila ng kapayapaan sa Diyos. Pero ang sinasabi sa atin dito, ibinibigay ng Diyos yung kapayapaan neo sa kanyang kinalulugdan. Kaya naniniwala tayo sa doctrine of election. Bakit? Sapagkat naniniwala tayo, ang Diyos ang nagbigay ng paraan ng pagliligtas, siya din ang pipili kung sino maliligtas. Pero binaalok ang kaligtasan sa lahat. Diba? Nung sinabi ng mga anghel at sa lupa'y kapayapaan, ibig sabihin sa mundo, pinakaloy ng Diyos ang kapayapaan na ito. Pero alam naman natin na tinuturo ng Biblia, kapayapaan na inaarap sa mundo, makakabit lamang ng mananampalataya sa kanyang anak. Diba? Ang mananampalataya sa kanyang anak. Hindi po ito yung pananampalataya na naniniwala ako kay Jesus. Hindi. Ito po yung pananampalataya na sinasabi mo sa Diyos, hindi ko kaya iligtas ang sarili ko, pero itong ipinanganak na tagapagligtas na matay sa krus at muling nabuhay, kaya niya ako iligtas. At magtitiwala ako na siya lamang pwedeng magligtas sa akin. This is the reason why the gospel is good news. It is good news because God in His mercy is saving sinners today. Diba? Yun ang good news. Kaya nagsiselebrate yung mga angels, nag-glorify yung mga angels. Hindi lang na ipinanganak ang bugtong na anak ng Diyos, kundi nung ipinanganak ang bugtong na anak ng Diyos, meron ng maliligtas na mga tao. Ang tanong kasama ka ba dun sa maliligtas? Kasama ka ba dun sa tatanggap ng kapayapaan? O kasama ka pa rin dun sa mga tao na hanggang ngayon, may gera pa rin sa Diyos. Meron pa rin enmity with God, na may war pa rin. Wala pa rin kapayapaan sa Diyos. Alam mo na ba itong kapayapaan na ito ng Diyos? Naranasan mo na ba ito? Ngayon? Ulitin po natin, this will be a joyous occasion. No? Kaya ka ba sabihin natin yung daming hirap na pinagtaanan ng Philippines? Ang daming mga corrupt officials na nagnakaw ng pera ng bayan. Ang mga Pilipino, magiging masaya pa rin sa Christmas. Kaya doon at gagawa pa rin ng paraan para mag-enjoy sa Christmas. Pero sana matapos doon sa mag-enjoy ako ng Christmas pagkatapos na tapos na. Sana, maalala natin na yung kapanganakan ng Panginoon is actually an offer, alok yung Diyos sa hadid. Na sino man na mananampalataya sa kanyang Mesyas na pinadala, mararanasan yung papayapaan sa Diyos. Sabi ni Apostle Paul, ang sino mong nakipag-gate sa kay Kristo, pero ng kapayapaan sa Diyos. Mararanasan niya ng kapayapaan na inaawit lang ng mga anghel. Dito mararanasan mo yung kapayapaan na dito sa verse na inaawit lang ng mga anghel. Pero ikaw mararanasan mo sapagkat magkakaroon ka ng reconciliation sa Diyos. Ang sabi ng Biblia sa atin sa John chapter 6 verse 37, ang sino man
nalalapit sa Diyos, hindi niya itataluy. Kung sino man hihingi na kapayapaan sa Diyos, pagkakalooban niya. Kaya kung wala ka pa nito, sabi ng Panginoon, alita, dramatic ka. Bibigyan kita na kapayapaan. Nalayan tayo. Amin naman, maraming salamat sa katotohanan ng incarnation. Ang mga anghel ay nagduluwalhati sa iyo sa mga bagay na kanilang napagmasdan. Pero kami dapat ay nagbibigay ng luwalhati sa iyo, hindi sa mga bagay na kami lang napagmasdan, kundi sa mga bagay na aming naranasan. Ang kapayapaan ay hindi isang abstract reality para sa isang born again na tao. Ang kapayapaan na tinutukoy dito na ipinagdiriwang at dahilan ng kasiyahan ng mga anghel ay ang kapayapaan ng tao at ng Diyos. Dahil sa peace child na walang iba kundi ang aming Panginoong Jesucristo. Siya ay namatay para kami mabuhay. Siya ay muling nabuhay para kami magkaroon ng matibay na pag-asa na kahit na kami mamatay, muli kaming bubuhayin at isasama sa bagong langit at sa bagong lupa. Purihin ka o Diyos sa lahat dito. Pakandaran sa pangalan ni Jesus. Amen.